Mga kapambihira, good morning. Welcome back po sa ating channel and samahan niyo po ako. Magagawa po tayo ng lamesa. Hindi po ako marunong gumawa ng lamesa. Sinisikap ko lang pong aralin kung paano ang mga tamang diskarte. At napansin ko din po, napakahirap din po pala mag-planer. Planer nga po pala ang tawag niya sa ginagamit kong makinarya ngayon. Akala ko po madali lang at nakakalibang po habang nagaganyan para po ako namamalansya. Pero nakakatuwa po, ang sarap po sa tenga. Opo, at yan nga po pala, yung planer na yan, meron po yung ina-adjust sa ilalim. Kung gusto mo po na malalim ang kain, ay pipihitin mo lamang. At kung gusto mo po na manipis lang ang kain niya, pipihitin mo lamang din po. Tatantyahin mo po kung ano po yung desired na gusto mong tabas. Kasi po minsan pa nagkamali ka po, mapapalalim po ang kain yan. Kaya po tantyahan lang. Hindi po siya madali. Akala po natin kung titingnan lang po natin ay madali lamang po yan, pero napakahirap po pala. Kaya po saludo po tayo sa mga gumagawa ng mga furniture, sobrang gagaling po nila. Yan pong aking gagawin ay ano lang po yan, patcham lang po yan, diskarte ko lamang po yan at kinokopya ko lamang po kung ano po yung mga nakikita ko na yari ng lamesa. Tiningnan ko lamang po yung mga sukat kung paano po nila ginawa, at yan po, pagkatapos ko pong i-planer ay akin po yung gagrinderin. Pinalitan ko lamang po yan ng talim ng grinder. Yan pong talim na yan ay liha para pampakinis po ng mga natitirang hindi po maayos ng planer. Yung po mga daan ng planer kasi ay kailangan grinderin para wala po makitang daan ng planer. Pero sa totoo lang po, hindi pa rin po ako satisfied sa aking ginawa kasi papakita ko po sa inyo, hindi pa po siya masyadong makinis. Katulad po ng inyong nakikita sa mga furniture. Yan nga po palang mga kahoy na yan. Ayan po yung kahoy na natumba sa aming bahay. Ngayon napakinabangan na po namin. Gagawin ko pong lamesa. Ayan po yung mga daan ng planer na kailangang grinderin. Siguro po yung mga magagaling na mag-planer wala na pong ganyan. Kasi po yung sa tingin ko po meron pong mali sa ginagawa ko. Comment nyo nga po kung ano po yung gagawin. Opo. Ayan. At magpe-planer po tayo. 2 tabla nga po pala ang aking ginamit para po mabuo ang isang lamesa. 5 feet ang haba at yung lapad ay hindi ko na po alam kung ilan po ang lapad niyan. Basta yan pong 2 tabla na yan ay ginamit ko, ay binuo ko para maging lamesa. Mga kapambihira, hindi ko na po alam kung hindi ko po talaga alam kung ano po ang kayayarian niyan. Basta ang alam ko po, pag-aaralan ko po yung bagay na yan. Nakakalibang din po pala mga kapambihira habang nagagawa ng ganyan para po ako naglalaro. Opo. Binilisan ko lang po yung video kasi nga po inabot po tayo niyan. Kung sa totoo lang po mga kapambihira, inabot po ako niyan ng gabi. Nagsimula po ako ng 12:00 ng tanghali at inabot po ako ng 7:00 na ng gabi. Kaya po mga kapambihira, kung hindi ko po bibilisan yung aking video, ay aabutin po tayo ng ganong oras. Ayan po, kailangan po muna habang tayo po ay gagawa ng lamesa, ay linisin po muna natin yung mga kahoy na ating gagamitin. Ayan o, kung papansin po ninyo mga kapambihira, hindi pa po talaga siya totally makinis, pero pwede na rin po. At ito po yung aking kahoy na gagamitin bilang pamaa sa lamesa. Ang kahoy po na yan ay Gemelina at hinarvest ko rin po yan. Doon lang din po sa mga tanim namin. At nagbayad lang po tayo na magtitistis upang maputol yung puno para magamit at mapakinabangan. Ginamit din nga po pala yung ibang kasamahan yan doon sa pag-repair ng bahay na yan. Kasi yan pong bahay na aking pinagagawan, yan po yung nabagsakan ng puno ng tangisang bayawak, yung tabla na aking pinag-planer kanina. Tangisang bayawak po ang tawag doon kasi po yun po ang tanging kahoy na hindi naaakyatan ng bayawak. Ibig sabihin po, tumatangis ang bayawak habang umaakyat doon. Ibig sabihin, hirap po siyang umakyat. Kasi yung pong kahoy na yun ay sobrang dulas. Meron po siya mga pulbo sa kanyang balat. Kaya po kapag kumakapit ang bayawak, ay madudulas po talaga. Kahit po tao ay hindi po basta-basta makakaakyat doon. Maliban gamitan ng lubid o tatagain yung puno o tatakaman ang tawag. Ayan po, sipat-sipat pa ako dyan. Akala mo naman talaga magaling gumawa. Abangan po natin kung ano po talaga ang kalalabasan. Excited na rin po ako at habang nagpi-planer po ako ng mga yan, hindi ko talaga po alam kung ano po yung aking gagawin.
Opo, at habang ginagawa ko lang po 'yan, nag-iisip na po ako ng mga diskarte na aking gagawin kung ano po yung mga yung kung ano po yung mga sukat na aking po pagpuputol-putulin. Meron lang po akong ginayahan yung lamesa sa bahay. Tiningnan ko lamang po yung mga kahoy na ginamit at kung paano pinako. Ang ginamit ko nga lang po diyan mga kapambira is pako lamang, pero napansin ko, nakita ko sa ibang mga gumagawa mas gumagamit po sila nung mga screw kasi mas maganda daw po gamitin sa kahoy, kapit na kapit kasi po ang pako nabubunot. Yung screw po kasi meron pong thread na naghihigpit sa mga kahoy. Ayan, kailangan po natin pakinisin mabuti yung kahoy kasi para naman po magandang tingnan. Although puwede na po yang gamitin, kaya lang mas maganda po sa mata kung makinis yung ating materyales na ginagamit. Ayan, at ang ginamit ko po diyan na, 2x2 po ang tawag diyan, ay 4 na piraso at mamaya puputol-putulin ko lamang 'yan sa tamang sukat na taas na ng lamesa, mga kapambihira, at 'yan pong kahoy na 'yan, ang Gemellina ay 7 years puwede mo na pong i-harvest kung magtatanim ka po, puwede mo na pong i-harvest 'yan. At 'yan po ay mga tanim lamang po namin nung high school pa po ako, nung college, tanim po namin 'yan do'n sa lupa namin at harvestable po talaga 'yan, mga kapambihira. 'Yan po ang aking gamit, laghari lamang po. Sa iba pong mga karpentero, meron na po silang mga pamputol na mga maliliit na makinarya, yung tinatawag na circular. 'Yan po ang ginagamit ko. Ang tawag po diyan sa amin ay Shih-Tzu, 'di ko po alam kung anong tamang tawag sa inyo. Basta Shih-Tzu po ang local term sa amin 'yan. Opo, at 'yan po sinukat ko na po yung ano, yung height nung paa ng lamesa, mga kapambihira. Medyo mapagod lamang din po talaga, mga kapambihira. Isipin niyo po simula pong 12:00 hanggang 7:00 nagagawa po ako niyan. Ang pahinga ko lamang po ay yung, pag-inom ng tubig saka nag-idlip po ako ng konti niyan kasi napagod po talaga ako, mga kapambihira. Pawisan po ako niyan, mga kapambihira. Mapagod po pala magpanday ng mga kahoy, mapagod din po pala mag-woodworks, pero ang kagandahan po 'pag nagwo-woodworks ka, nakakalibang po siya, ang saya po sa pakiramdam, nakakabuo ka ng mga bagay-bagay na mapapakinabangan. At 'yan po, mga kapambihira, plininer ko din nga po pala yung Gemellina, grinder pala pagkatapos, plinirin kasi yun nga po, may mga daan po ng planer na naiiwan, may mga guhit po, kailangan po talaga plinirin. 'Yan po, makinis na po 'yan para ang ganda po niyan sa mata 'pag, ah, makinis. Kailangan na lang pong pinturahan or barnisyan, mga kapambihira. At ito nga po pala, habang nagvo-voice over po ako, mga kapambihira, naramdaman ko, naisip ko na napakahirap po pala mag-voice over, kaya bilib po ako dun sa mga nagvo-voice over sa kanilang mga video. Buong video ay nagsasalita sila, hindi sila nauubusan ng sasabihin, mga kapambihira. Talent din po pala yun. Ayan po, nakumpleto na yung 4 na paa ng lamesa at ito po ang ating gagawin. Yan pong tabla na 'yan ay ating puputulin na sa tamang haba, mga kapambihira. At bago 'yan, kailangan ko po munang bunutin yung mga pako na aking ipinako kasi para po 'yan pansanggad yung sa pag-planer natin ng mga kahoy kasi dumadasig po kanina. At kailangan din po palang putulin yung dulo ng tabla kasi po yung pagkaputol niyan ay hindi po iskwalado. At ang ginagamit ko lang nga po pala ay laghari na 'yan. Yung laghari po kasi na 'yan ay may 90%, 90 degrees pala, hindi pa pala po 90%. Sorry naman. 90 degrees angle. Ibig sabihin po, iskwalado. Ano po siya? Ang tawag po dun ay, ano nga ba tawag dun? Basta po iskwalado. Pag sinabi pong iskwalado, ano po siya? Yung angle po niya is 90 degrees. Opo. Perpendicular. Patayo po dun sa nakatayo ng maayos, ibig sabihin, yung pong pahalang is meron pong nakatayo ng sakto o pataas, hindi po siya pahapad yung pagkakaputol. Kailangan din po putulin yung dulo niyan kasi nga po yun nga, hindi nga po pantay. So pinantay po muna natin tapos sinukat po natin yung tamang haba na gusto natin dun sa ating lamesa na gagawin. Yung 2 piraso po yan ay atin pong pinutol, mga kapambira. Ayan po, yung laghari po natin meron pong ganyan. Pero hindi po lahat ng laghari, take note. Hindi po lahat ng laghari ay meron pong ganyan na 90 degrees angle, opo, dun sa hawakan. Kaya po hindi po pwedeng gamitin yan. Pwede lang pong gamitin yan pangguhit, pero kung sasabihin po ninyong 90 degrees talaga, hindi po lahat ay may ganyan na 90 degrees yung angle. Opo, di ba, mga kapambira? Gagamit po talaga kayo ng eskwala. So,
Kasi po sa kasamang palad po wala po akong dala-dalang eskwela diyan, hindi po ako nakapagbili. At 'yan nga po, yang isang tabla na 'yan ay kumuha rin po ako at lalagariin ko po 'yan ng pahaba, napakahirap po niyan mga kapambira. Diyan po ako nag-ubos ng maraming pawis at lakas kasi bawat bawat bira ko po ng lagare, talaga naman pong napakatigas at napakakunat. Mga kapambira, kasi po pahalang po yung pagputol ng lagare, hindi po masyadong kumakain kaya kailangan po ng puwersa talaga. At actually po pagkatapos po niyan paglagare ko diyan po ako nagpahinga kasi sobrang init na po at sobrang ubos lakas po talaga nung ginagawa ko po 'yan mga kapambira. Tumatong na rin nga po ako sa lamesa kasi nga po kailangan po talaga ng lakas kasi 'pag hindi pa ako pumatong, wala pong puwersang mangyayari kaya ayan po, grabe po talaga mga kapambira. Ganyan po kasi ang mangyayari talaga 'pag wala po tayo pang mga kumpletong gamit. Opo, at wala po pa kasi tayong circular or yung pong sa mga furnituran po kasi meron po sila talagang tistesa na tinatawag. Meron po silang lamesa na meron pong talim at pinapatong lang po nila dun yung kanilang mga kahoy at meron pong talim na meron pong makina at umaandar. Tinutulok lang po nila yun, mapuputol na po yung mga kahoy na gusto nila. Mabilis lang po yun kasi makina na po ang pumuputol mga kapatid. Ayan po, pagod na pagod po tayo mga kapambira. At sa wakas nahiwa na natin yung isang haba ng tabla at gagamitin po natin yan sa panabi ng lamesa. Kung makikita po ninyo yung lamesang aking tinutungtungan, yung pong panabi niyan sa ibaba, yun po yung purpose nun kaya ko po pinapahaba yan. At actually nga po yung kahoy po na yan, sa totoo lang, dati po yung kahoy po na yan, yung tangisang bayawak, ay hindi po yan pinapansin kasi sa totoo lang, malambot po talaga yan. Pero dahil po ang panahon po ngayon, pahirapan na po sa kahoy, ay pwede na rin pong gamitin yan. Maganda na rin po siyang gamitin. Opo. Dati po kasi ginagamit lang po 'yan pantabla, pandingding sa mga bahay, sa mga kubo-kubo. Pero kung wala ka po talagang kahoy, kasi kung bibili ka po ng mga kahoy na mamahalin ay mahal po 'yun. Saka po mahirap na pong maghanap ng kahoy ngayon katulad po ng mga nara. Bawal na pong magputol ng gano'n ngayon. Ang harvestable lang po ngayon is yung mahogany at Gmelina mga kapambihira. Kaya at saka po yung kahoy na ginagamit ko na 'yan, baka po kayo magalit sa akin, ayan po ay nabuwal dun sa puno na nabuwal dun sa bahay kaya po pinatistis po namin upang magamit din at mapakinabangan para hindi naman po masayang. Opo mga kapambira. Kasi po yang tangisang bayawak ay ano po 'yan mga kapambira, kahoy gubat, kahoy bulas mga kapambira. Yung bulas po ay local term namin dito na isang parang gubat, gubat, katulad po ng gubat siya. Pero yung bulas po is parang maliit na gubat, opo, yun po mga kapambira. At yan din po, pline-planer ko na rin po yung kanto niya para mapantay kasi po yung aking pagkakalaghari ay hindi nga po pantay. Yan po, makita po ninyo may daan ng planer o may mga guhit pa. Ayan, at pinako ko na rin po yung gagawing paa. Pako lang po yung aking dyan. At sa totoo lang, nag-side lang po ako ng pako yan. Hindi po talaga ako prepare. Supposedly po talaga, mas maganda pong gamitin ay screw para po mahigpit yung ating mga kahoy, yung mga joints niya. At sa totoo lang po, yung mga pagpo-furniture po, hindi po lang basta-basta ganyan na pinapako. Meron po yung mga ukit para po sinasabak-sabak yung mga kahoy para mas matibay. Opo mga kapambira, ayan po ay lang, pansariling gamit lang naman po yan. Yan lang yung sa po natin mangyayari. Ay dadalhin ko po dito sa bahay namin, dito sa daet, para sa tuwing ah kakain kami sa labas, opo, sa balkon, ay 'di na po kami magdadala ng lamesa. Ayan po, dinaskartehan ko lamang po mga kapambira. Pinasandal ko lamang po yung mga paa at diyan ko na rin po ipapatong. Kasi po sa totoo lang, yan pong tabla na yan ay mabigat pa po yan mga kapambira. Nakita po ninyo makapal, tapos hindi pa po yan masyadong tuyo. Opo, kaya mabigat po talaga yan mga kapambira. Kaya ang ginawa ko lang po, dinaskartehan ko lang po at sinigurado ko rin po nga po pala mga kapambira na yan pong dugsungan ng tabla ay pantay na pantay para po yung clearance po nila ay maayos naman yung pagitan, wala pong masyadong siwang. Opo mga kapambira, kaya po ayan. At susukatin na po natin yung bandang ilalim, yung tamang distansya ng pagkakalapat niya. At sa totoo lang po, nagkamali nga po ako yan mga kapambira. Dapat po yung poste ay nasa loob nung frame paikot nung kahoy. Mamaya po mga kapambira, makikita po ninyo nagkamali po ako diyan. Kaya po nasa labas yung aking poste, dapat po nasa loob. Pero okay na rin po, nag-okay rin naman, tumibay din naman po yung gawa ko kasi may nakita po akong screw dun sa
mga na-stuck diyan na gamit ay in-screwan ko po at tumibay din. Ang kalalabasan po niyan ay nasa labas yung aking poste na masyado pong napabuka yung aking poste na ginawa. Kaya po ayan, pero ayan po muna papantayin po muna natin para maikapit po natin ng maayos yung paa ng lamesa. Diyan po yan magsisimula mga kapambira. Sa mga magagaling pong gumawa, alam ko po, hindi po ganyan yung tamang diskarte. Alam ko po may diskarte po kayo kung paano po papandahin yung lamesa. Kaso yan po yung diskarte na alam ko at hindi ko po, yan po yung nakita ko lang na ah, paraan para malapat yung tabla. Sa totoo lang po mga kapambira, first time ko talaga pong gagawa niyan sa tanang buhay ko at hindi pa rin po nakakita ng mga gumagawa ng furniture mismo na masubaybayan ko. Siguro po sa susunod mag-aaral po tayo sa mga talagang legit na naggagawa ng furniture sa talagang mga totoong panday. Ayan po mga kapambira, pasukat-sukat pa ako. Akala mo naman talaga tunay. Ayan po, pawis na po tayo diyan. Nagpalit na rin nga po pala tayo ng damit sa time na yan kasi nga po talaga di na po kaya. Sobrang init na po mga kapambira. At sa mga susunod po siguro, napansin ko din po, hindi po healthy kung magtatrabaho po kayo ng ganyan na wala kayong mask or salamin. Kasi po, napansin ko ang dami kong nasisinghot ng mga alikabok po habang ako'y nagpi-planer, mga kapambira, saka sa mata yung alikabok. Kaya sa susunod po siguro dapat tayo susuot na ng mga safety gear para po ayos yung ating yung ating paggagawa mga kapambira. Medyo tatagalan din po ako magsukat kasi nga po gumagalaw yung aking saka wala po tayong katulong na maghahawak man lang sana nung ating ginagawa kasi sa iba po totoo lang po mas madali po kung meron pong alalay na tagahawak ng iyong ikakabit, mas madali po hindi po gagalaw yung iyong pinapanday mga kapambira. Ayan, ginamitan ko po ng magic laghari para makita ko po kung nasa eskwalado na po yung pagkakalagay po ng mga paa. Siyempre dapat po ay perpendicular dun sa length ah, nung tabla mga kapambihira. At di ko rin po alam kung gaano po ang itatagal niyang lamesa na yan kasi first time ko nga lang pong gamitin yung kahoy na yan. So siguro naman po kung gagamitan ko po yan ng mga treatment, yung kahoy na yan, tatagal po ang buhay niyan. Pag nalagyan po natin ng lason para antay-bukbuk, tapos pag napinturahan din po or nabarnisyan, sa tingin ko naman po itatagal yan. Kasi yan pong tabla na po na ginamit ko po talaga, hindi po talaga yan good lumber. Ano lang po talaga yan, softwood lang po yan. Pasok po yan sa category ng softwood. Opo, pero pwede na, mas mabuti na po yan kaysa sa plywood ang gamitin. Opo, kasi yung plywood kasi is machine made lang po yun na kusot nga lang po yun kung tutusin na pinagtagpi-tagpi lang. Ayan, pero yan pong kahit sa food po yan, is solid po yan. Ayan, ang ginamit ko lang po dyan, dus por dus lang po ang ipinako ko dyan, mga pambira. At yung pagkapako ko po dyan, ipinabaon ko po yung ulo. Wala pong litaw mga kapambira para po makinis po. Kasi mamaya po ay akin po yung gagrinderin pa at piplinirin para makinis po yung ating paggagawa mga kapambira. So ayan po, malapit na, excited na po ako mga kapambira, kahit pumapagod ay nakakatuwa po talaga mag-woodworks. Nakakalibang po talaga mga kapambira. Ang sarap po sa pakiramdam na meron kang natatapos, meron ka na-accomplish, meron ka nagagawang bagay, nakapaki-pakinabang at yung sa buong maghapon ay hindi ka naging walang kabuluhan yung iyong araw mga kapambira. Ayan po yung aking gagawin kasi po sa totoo lang po yung akin pong unang ginawa, yun po ay pinagawa ng aking kapatid para po sa kanyang gamit sa school. At yan po yung naisipan ko gawing lamesa para po meron tayong magawa at gagamitin naman namin dito sa bahay. Opo, hindi na po tayo bibili. Ang sarap po sa pakiramdam na may mga bagay na hindi mo na kailangan bilhin, kailangan mo lang gawin at kailangan mo lang samahan ng konting sipag at diskarte mga kapambira. Hindi ka na bibili, o 'di ba? Kung bibilhin niyo po 'yan, aabutin din 'yan siguro. Kung bibilhin niyo po ang ganyang lamesa, ganyang kalaking lamesa, baka abutin na 'yan mga 10,000 pataas, lalong-lalo na kung nasa bayan ka. Opo. Pero 'di ba hindi na masama. Kaya excited na rin po ako kung anong pong pintura. Comment niyo nga po ang pintura na gagamitin ko diyan, kung anong kulay, kung varnish lang ba or pintura.
Ayan at malapit-lapit na pong matapos yun pong ating ginagawa. Kung mapapansin po ninyo, gumamit na po ako ng ilaw kasi madilim na po. Inabot na po kung ang oras po niyan. Siguro po yung time po na yan is 5:00 na po ng hapon. Kaya po medyo madilim na sa labas. Ayan po yung lamesa na ating nangyari. Medyo mabigat-bigat po mga kapambira. O posing muna. Ayan mga kapambira, tapos na. Okay na mga kapambira. Sa wakas natapos na din. Testing nga po natin kung talagang matibay. Superman! 'Di ba matibay po siya mga kapambira. Pwede na pong sakyan, pwede na rin pong upuan. Ayan, katulad po niyan, pwede ring higaan. Matibay po mga kapambira, hindi po gumigiwang. Kasi pinatibayan po Yes. natin ang screw mga kapambira. Ayan, ang saya po sa pakiramdam, ang sarap po sa Varnish na pakiramdam. lang po ang kulang. Madilim na po Kaya sa pintura. labas mga kapambihira. Ayan, inabot na po tayo ng gabi. Ayan, testing pa nga ulit kung talagang matibay na mga kapambihira. Sayaw-sayawan natin. Ayan, salamat. Maraming salamat po sa inyong panonood. God bless you po. Bye-bye!